I would like to greet everyone a happy Philippine Environment Month. I hope we all continue to act and advocate for the protection of our environment. There is no much there is so much we need to address when it comes to the state of our environment, and I hope we all put those at the forefront of our actions. Now you may be wondering why this attire, why this little gesture? Because of our theme for today's or for this afternoon's session. It's a little gesture for our farmers, our brothers and sister farmers, because we will be talking about this afternoon about organic agriculture. And well, that is precisely why we are convening today or this afternoon for Kamayan Forum to have discussions on the what's, the hows, and the whys of organic agriculture. And by the way, just to give you a quick overview, this is the 40 or 420th session of Kamayan Forum. Imagine that number, 420. Now, once again, good afternoon, everyone. Today's theme or this month's theme for Kamayan Forum is organic agriculture, answer to food security. Before we proceed, allow me to introduce my co-moderator for today's session. Joining me today is the Media and Communications Officer of Green Convergence, Marian Luisa Palo. Makakalikasang araw, Marian. Good afternoon to you. Thank you very much, Sir Mark. Good afternoon. Sir Mark, by the way, is the auditor of the Green Convergence Board of Trustees and the director of the Lasallian Institute for the Environment, or LIVE. Ayan, makakalikasang araw sa ating lahat. And yes, happy Philippine Environment Month to each and everyone. I'm excited to be here as your co-host and moderator once again for the 420th Kamayan session. And as Sir Mark had mentioned, today's discussions will be about organic agriculture and its link to food security in the Philippine context. There will also be talks about the programs that are in place in relation to organic agricultural practices. And we've invited eminent resource speakers to further discuss these. So with all these, for sure, we are going to have an interesting session today, and we invite all of you to participate in the discussions. Share this live stream on your timeline, tag your friends, and invite them to join the conversation. All right, Sir Mark, let's officially start. Oh, yes, I'm so excited for this session. But before that, so to officially open today's Kamayan para sa Kalikasan Forum, let us hear from the devoted environmental woman leader behind many projects and projects of or programs of GC. And by the way, she was just recently awarded by the National Council for Women of the Philippines as one of the most outstanding women leaders in the Philippines. Imagine that accolade. Without further ado, the president of Green Convergence, Miss Victoria Vicky Segovia. Makakalikasang araw sa ating lahat. This week is a mixture of grief and joy. Grief because it is painful to lose two valued persons in Green Convergence, Libay and Sylvia. We pray for their eternal happiness. But today, we rejoice for the beautiful gift of years given to our Green Convergence treasurer. Inday Leonor Biroya is celebrating her birthday today. Happy birthday, Inday. So, let us greet Inday a very, very happy birthday and more years ahead in the service of Green Convergence as our trusted treasurer through the years. Our topic this afternoon is very close to our stomach, food security, a very basic answer to our need to live. The theme, organic agriculture, answer to food security, poses a timely and urgent question, one that reaches into the very soil that feed us and the system that sustain our communities. At a time when climate disruption, dwindling farmlands, and economic uncertainty threaten not only our food supply, but the dignity of our farmers, we are called to reimagine how we grow, how we consume, and how we protect the land that nourishes us.
Organic agriculture is often seen as a return back to the basics, back to harmony with nature. But it is also a step forward. It invites innovation, scientific expert and expertise, and a deep respect for indigenous knowledge, of which Levi was our mentor. The topic this afternoon reminds us that food security is not just about having enough to eat. It is about access to food, to safe and nutritious and ecologically sound food for every Filipino. We are honored today to hear from respected voices in the field. We have Attorney Asis Perez from the Department of Agriculture, Father Beltran, SVD from Veritas, our dear friend Dr. Chito Medina from Masipag. We will explore what policies are enabling or hindering the implementation of this program. Can organic farming scale sustainably and equitably? How do we ensure that its promise reaches the smallest farmer and the highest and the hungriest mouths? As we discuss this, we also remember the respect we owe our farmers. Filipino farmers have borne the weight of systematic neglect, paid the least while feeding us, displaced in the name of development, and silenced in decisions that affect their lives and lands. Many are still landless, trapped in cycle of death, and left behind by modern agricultural agenda. If we want a truly sustainable future, we must recognize that food justice is social justice. And this means demanding policies that uplift our farmers. Supporting local organic practice is one step. So, let us actively participate in this afternoon's Kamayan session. Good afternoon, everyone. Thank you very much, Miss Vicky, and that made her or makes her most outstanding woman in the Philippines insofar as environmentalism or environmental action is concerned. Each word came from her heart with full intention and conviction. Once again, maraming salamat po, Miss Vicky, for the meaningful opening remarks and for setting the stage for today's forum, and also for highlighting the birthday of our board trustee or member of our trustee, Miss Inday. Once again, happy birthday po, Miss Inday. I smell ice cream and cake. Tell us where and we'll be there. Muli, happy birthday po and thank you, Miss Vicky. Yes, happy birthday po, Miss Inday. And yes, gusto ko lang po ma-echo yung sinabi ni Miss Vicky na food justice is social justice. That is so true. So now we are ready to get into the program proper. So as mentioned earlier, we are set to discuss everything about organic agriculture and have everyone be aware of the programs aligned with it and the ways we can sustainably adopt this agricultural practice. But before we dive into our forum, a quick reminder for our participants on Zoom: to avoid any distracting ambient noise, we kindly ask everyone to keep your microphones on mute. This will help ensure that everyone can clearly hear our resource speakers. But of course, we still would want to hear from you. Please feel free to use the chat box to share your comments, reactions, or messages. Also in our Facebook live stream, feel free to leave comments there. We'll be keeping an eye on them and may even read some of your insights later on in the discussion or in the open forum. So with that, let's get started. Sir Mark. Thank you, Marian. Sorry, before we move on with our main topic, I'd like also to acknowledge our participants both on Zoom and on Facebook. Would you mind sending where you are right now? Please type in your name to our comment section or comment box or chat box, where you are your name, where you are affiliated, and where you are right now, so we can acknowledge you probably later if we have extra time. Once again, I think we can now move on with our main topic. Thank you very much, Marian, for giving a heads up on what's in store for us for today's forum. Now that we have set the stage, it's time for us to introduce our speakers for the first part of today's forum.
Firstly, to provide us all with a situation on the current status of organic agriculture here in the Philippines and to really grasp what organic agriculture is as a practice. Let us welcome the current and the first holder of the plantilla position for Director of the Department of Agriculture's National Organic Agriculture Program or DANOAP, Director Bernadette F. San Juan, who will be represented or who is representing Undersecretary for Policy and Planning and Regulations of the Department of Agriculture, Attorney Asis Perez. However, due to health concerns, Director Bernadette's presentation for today will be delivered by Mr. Dale Rosette Gabanes, an agricultural journalist and development management officer for the Department of Agriculture, National Organic Agriculture Program or DE-NOAP. Makakalikasang araw, Mr. D. I hope I did not butcher your name. Before I give the floor to Dale, I really would like to join this group, no? Kaya lang, may asthma ako ngayon. 2 weeks na. Kaya hirap ako magsalita. We prepared the presentation. But I'll be online so I can answer in the chat whatever questions will be given by those who are online. Pasensya na po, tumiming. Maraming salamat po, Director Bernadette. We pray for your fast recovery and we are more than happy to see you now and we really appreciate that you are with us today. Maraming salamat. Binabati po namin kayo ng isang OA nga po na umaga. At nagpapasalamat po kami lalong-lalo na po sa Green Convergence kay Madam Victoria Segovia, ang ating presidente, kayo din po, Sir Mark and Marian, at sa lahat po ng bumubisit, lahat po ng bumubuo ng Green Convergence. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Bagamat ako nga po ang magdi-discuss, yun nga po, gaya po ng sabi ni Director San Juan o Director SJ, na kasama pa rin po natin siya ngayon para sagutin po kung sakaling may mga hindi po ako masagot kung sakali. Pero naghanda po kami ng presentasyon para sa ating lahat. At ito nga po ang... Alright, let's start po. Ang ating topic po ngayon ay ang organic agriculture as a key element in transformative agriculture are the updates from the National Organic Agriculture Program. Okay. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang malawakan nga pong kagutuman, malnutrisyon, at pagkaubos na rin po ng ating sari-buhay o yung tinatawag nating biodiversity. Ang isa po sa mga kinakaharap po talaga nating mga problema, lalong-lalo na po sa ating kasulukuyan na food systems, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi pa rin na rin po sa buong mundo. Pero meron po tayong tinatawag nga po na sustainable agriculture which address these problems. And sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan po ng paggagamit ng ating sariling mga resources, pagpapayaman ng ating sariling mga resources, pagpapabalik po ng lakas ng ating kalupaan at syempre ang ating biodiversity and syempre by reducing emissions. And then, dito na rin po papasok ang organikong agrikultura kasi nga po ang organic agriculture plays a significant role in promoting sustainable farming. So it says here that strengthening organic agriculture is key to food security and also for the agricultural resilience here in our country. Now, next slide. Now, magkukwentuhan lang po tayo ng konti ngayon. Para po dito sa brief history ng OA dito sa ating bansa. Well, katulad po ng ibang mga karatig nating bansa, nag-umpisa po ang lahat sa natural farming. Tapos nagkaroon po tayo ng World War, nung ikalawang pandaigdigang digmaan. At doon na rin po sa
kagustuhan nating bumangon sa digmaan na ito, ang ating pamahalaan ay nag-introduce or na-introduce po sa atin ang ang isang variety ng palay or ng mga binhi na kung saan nagbibigay sa atin ng mataas na ani, pero nangangailangan naman po ito ng ng sa damakmak or ng patuloy na dami ng sintetikong mga abono. And over time, dahil nga po sa dahil dito sa hakbang na ito, nabugbog ang ating kalupaan. At dito na nga po nag-rise ang pangangailangan at dito na po sumikat bale ang organikong pamamaraan ng pagsasaka. At kaya naman po, dumako na tayo sa third slide. And dito po, lingid sa ating kaalaman noong 2005 pa po pala ay meron na pong nailabas na first legal framework or to institutionalize organic agriculture dito sa ating bansa. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang Executive Order 481 po. And then, ito po ay nakatutok lamang po muna sa ating mga rural areas. And then makalipas ang 5 taon, nagkaroon nga po tayo ng kauna-unahang batas, ang Republic Act number 10068 ng 2010, na kung saan po doon na itatag na rin po ang National Organic Agriculture Program at ang National Organic Agriculture Board po, na kung saan ito po ay ang ating highest policy making body para po sa organikong agrikultura. Ito po ay binubuo ng mga eksperto mula sa iba't ibang institusyon dito sa ating bansa, mapa-gobyerno, mapa-pribado, sa academe, yun po ang bumubuo sa ating National Organic Agriculture Board. At makalipas po ng 10 taon, nagkaroon po ng pag-aamienda, yun nga po ang Republic Act number 11511 ng 2020 na kung saan pumasok na po dito ang Participatory Guarantee System o ang tinatawag po nating PGS. At bagamat po meron na po tayong National Organic Agriculture Program noong 2010, wala pong opisina kasing nakatutok dito. Kaya naman po noong 2020, nagkaroon na po ng opisina at doon po kami nabibilang ang National Organic Agriculture Program, National Program Coordinating Office, na kung saan kami po ang nag-manage sa developmental aspect ng ating organikong agrikultura. At syempre, kami din po ang sumusuporta at bilang secretariat ng National Organic Agriculture Board. Para po sa susunod na slide, makikita po natin dito ang ating yung breakdown po ng organic farm certification dito sa ating bansa. So simula po kasi noong 2011, nung naitatag po ang ating batas, hanggang 2020 nung nang-amyendahan ito, ang sertifikasyon po natin ay isinasagawa lamang po ng ating mga third-party certifiers. Meron po tayong 3 noon. Kaya makita po natin dito, ang nung unang mga taon ay medyo matataas po, nasa libu-libu pa po ang ating mga certified farm areas. And then, nung 2020, dahil nga po nagka-pandemya, medyo bumaba siya, naging 200 plus. And then, nung nagkaroon na ng pag-aamyenda sa batas, pumasok na po ang Participatory Guarantee System, ay medyo bumaba na po ang ating mga certifiers na ang ating mga certified areas na sinercertify ng mga third-party certifiers. Dahil na rin po ang ating gobyerno ay tumututok na rin po sa Participatory Guarantee System na kung saan ang focus po nito ay sa mga maliliit na mga organikong magsasaka. So, currently, meron po tayong 547.53. Ito po ay base po sa datos ng Bureau of Agri-Fishery Standards. Ngayon,
Bisitahin naman po natin ang trend sa third-party certification. Gaya nga po ng sabi ko, noong 2011, all certified farms use third-party certification. PGS po ay hindi pa po implementado sa mga panahon na ito. Pero noong 2016 hanggang 2022, ang gobyerno po ay nagbibigay ng subsidies para ma-maintain po ang certification sa mga third-party certifiers natin. Pero dahil na rin po pumasok ang PGS noong 2022, itinigil na po natin ang pamimigay ng subsidy sa mga third-party certifiers kasi nag-shift na po tayo sa pagsusuporta sa PGS na nakapokus sa mga maliliit po nating mga magsasaka. And then, by 2024 to 2025, only 233.73 hectares and 19 operators remained under third-party certification. Similar po ito sa unang level po noong 2010. Ngayon, dito naman po tayo sa pag-angat ng PGS certification. So naamyendahan po ang ating batas noong 2020 and then ang pinakauna pong na-certify ay noong 2022. So noong 2022 nagkaroon na din po tayo ng kauna-unahan na accredited na organic certifying body at yun po ay sa Tublay, Benguet. Ngayon po sa kasalukuyang mga datos, mas mataas na po ang area at number ng mga operators under PGS or Participatory Guarantee System compared sa ating third-party certifiers. Overall po, ang landscape po nito from 2011 to 2021, third-party certification was the only system supported by group certification and subsidies. At since 2022 naman po, government supports shifted to PGS promoting a participatory, decentralized model. Okay, sa mga hindi po pamilyar sa PGS naman po, ang Participatory Guarantee System naman po ay ito po yung alternatibong sertifikasyon natin. So ito po ay nakatutok, gaya ng sabi ko kanina, sa mga maliliit na magsasaka. At ang kung sabihin po nating maliliit na magsasaka, sila po yung mga may lupain na hindi tataas sa 5 hektarya. Ngayon, dito naman po tayo sa status of organic farm agriculture in the Philippines. Bago nga po nagkaroon ng PGS at ang kasalukuyan. So, ang farm area natin before 2022 ay umaabot ng 1,055.19 hectares. And then sa kasalukuyan, dahil po unti-unti po tayong umaangat, 543.46 hectares. Pero mapapansin po natin dito na bagamat mas mababa po ang ating total farm area na sertipikado, mas madami pong mga farms ito kasi 341 farms po ito compared po sa 64 farms na before 2022. Kasi nga po, gaya ng sabi ko kanina, maliliit po ito. So nag-shift po tayo sa small scale certification dahil gawa po ng participatory guarantee system. So sa certification, third party, and then ngayon sa kasalukuyan may dalawa na po tayong klase ng certification, ang PGSOC na nagse-certify, ang PGSOCP at mga third party certifiers na kung saan ang target naman po nila ay yung mga malalaking mga areas. Sa number certifiers, meron tayong 3 dati noong 2022. Ngayon, meron na lang pong 2 third-party certifiers at simula 2022, 22, 23, 24, 25, makalipas ang halos 4 na taon, meron na po tayong 48 na mga organic certifying bodies sa ilalim po ng Participatory Guarantee System. So sa largest operation naman po na na-certify, sa third party, meron po silang noong 2015 to 2016, umabot sila ng mahigit 2,000. Tapos sa kasulukuyan, ang mga third party, ang na-certify nila ay umaabot sa 121.57 hectares. At gaya nga po ng sabi ko kanina, ang pinakamalaki dapat na lawak ng lupa ng ating mga PGS farmers ay aabot lamang sa 5 hektarya. Para naman po sa Philippine National Standards, o ito po yung mga batayan ng ating mga organikong agrikultura sa kanilang mga produkto, sa kanilang mga pagsasaka, noong 2022 po ay meron tayong 6 na mga PNS. At sa kasalukuyan, dumami na po, na doble ito, naging 12.
Dito naman po sa table na ito, makikita po natin ang mga database po ng ating mga organic agriculture farmer cooperatives and association sa kasalukuyan. So sa unang column po, makita po ninyo yung region. Then sa pangalawa ay kung ilan po ang ating mga FCA o yung mga farmer cooperative associations, kung ilan po yung miyembro nila sa pangatlong column. Pang-apat naman po ay kung ilan na po ang ating nahatiran ng tulong, at sa panghuling column naman po at ilan pa po ang hatiran natin ng tulong hindi pa natin naabot, pero syempre hatiran po natin ng tulong. So, sa total po, meron po tayong 482 na mga organic agriculture. Ito po, itong mga FCAs nito, either pure na organic farmers sila, or may mga grupo po ito na mayroong mga conventional at meron din silang mga organikong mga farmers na mga members, or meron din po yung mga grupo dito na nagtra-transition na sa organikong agrikultura, pero para mas matulungan po sila, binibigyan na rin natin sila ng intervention. So, total po, nasa 25,906 po na mga miyembro sa buong Pilipinas. And then, total po ng number na natulungan nating mga grupo ay nasa 196 pa. Medyo madami-dami pa po yung ating habulin kasi 284 pa po ang hindi pa po natin nabigyan ng tulong. So ito po ay simula po nung mas napalakas na po ang National Organic Agriculture Program dahil nga po nagkaroon na ng sariling opisina at mga empleyado na tututok dito noong 2022. So ito po ay datos simula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ito, prior to 2023 po kasi, the delivery of NOAP services was largely driven by farmer requests and localized needs. Bagamat ina-address po nito ng mabilisan ang mga concerns ng ating mga organikong magsasaka, ang epekto naman po nito ay medyo panandalian lang din po. Hindi po siya pang long term. Kaya naman po, in response to this, ang aming opisina po introduced reforms to streamline and strengthen these interventions, anchoring the 12 core strategies. Ito po ay 12 ng mga estratehiya na binuo ng aming opisina na nag-aim po na mag-expand sa ating pag-adopt ng organic farming and magpro-provide po ng mas matagal na solusyon or permanenteng solusyon sa ating mga organikong magsasaka. So pinakauna po sa ating mga estratehiya ay ang policy development. Nabanggit ko nga po kanina na meron po tayong Organic Agriculture Board. So ito pong ating mga board directors ay palaging nagmi-meet para po para magpulong-pulong, para mas mapalakas po bumuo ng mga polisiya, mga programa, mga resolusyon para po mas patuloy na umunlad ang ating industriya. So, makikita po ninyo dito sa ating table na nilagay rin po namin dito yung mga previous intervention prior to 2023. And then, nilagay na rin po namin kasi 2023 po nabuo itong mga estratehiyang ito at nilagay na rin po namin dito yung reformed na po na mga interventions. Ngayon, tututok na po tayo sa mga reformed interventions. So dati, meron po tayong 23 implementation guidelines simula po nung nagkaroon na nga po ng regular na meeting at nagkaroon na din po ng technical working group kung tawagin ang National Organic Agriculture Board, ay meron na po tayong total of 46 resolutions that have been issued with their implementation currently being monitored. Pangalawa po sa aming mga estratehiya ay ang consumer awareness, advocacy, and promotion. Ito po ay pinapangunahan ng aming division kasi po ang National Organic Agriculture Program ay nahati po sa dalawang division. Una po ay ang Advocacy and Policy Division kung saan po ako nabibilang at ang Project Development Support Division na kung saan sila naman po ang nag-handle ng project development, budgeting, and stuff. So, sa aming division, sa ilalim ng stratehiyang Consumer Awareness, Advocacy, and Promotion, kami po ay nagkakandak annually and then regularly
ng mga congresses, mapa-region man yan o national. Bali ngayong taon, magkakaroon po tayo ng National Organic Agriculture Congress sa Bacolod po ngayong Nobyembre. And then nung nakaraang taon, nagkandak po tayo ng kauna-unahan na International Participatory Guarantee System sa summit na kung saan hindi lamang po mga taga-Pilipinas ang nag-attend sa summit na ito, kundi yung iba't ibang mga PGS sa iba't ibang parte ng mundo. And then sa bisa na rin po ng Presidential Proclamation 1030 noong 2015, sineselebrate po rin po natin ang Organic Agriculture Month tuwing Nobyembre kada taon. So dito po ina-highlight natin ang mga organic groups natin, yung mga produkto nila, and minamaximize din po natin yung ating social media. Ang ating social media po ay ang National Organic Agriculture Board, Agriculture Program sa ating Facebook, at meron din po tayong website. Punta po tayo sa www.noap.ta.gov.ph kung saan dun po kami nag-update ng mga ginagawa namin, ng mga updates din po sa ating programa. Pangatlo po ay ang capacity building for LGUs and farmer groups. Nung nakaraang taon, inumpisan po nating inilunsad ang OA Level Up Trainings na kung saan ito po ay mga special na training para po sa ating mga magsasaka at mga LGUs. Sa pamamagitan po ng mga agricultural extension workers, tinitipon po natin yung mga AEWs natin para makapacitate po sila at mas maintindihan ang tungkol sa organikong agrikultura nationwide po. So kasama po natin dito ang Agricultural Training Institute at ang kanilang mga regional training centers. Ito po, isa po ito sa pinakabago din naming hatid sa mga Pilipino. Meron din po kaming tinatawag na internship. Ito po ang Youth Internship Program on Organic Agriculture o ang YIPOA. So kung dati po mga technical trainings lang po ang hinahatid ng programa, simula po noong 2023, meron po tayong 21-month internship wherein po ang ating mga youth interns age 18 to 35 years old ay pwedeng mag-apply po dito. Binibigyan po natin sila ng suporta na meron po silang 5,000 monthly stipend, pero kailangan po nilang tumira sa ating mga farm partners. Kailangan po nilang wala pong lessons, wala pong quizzes, walang mga exams, kundi ang kailangan nilang mag-gain sa ating mga farm partners ay yung experience dahil titira po sila sa mismong farm na kung saan gigising po sila ng maaga, mag-aalaga ng hayop, magdidilig ng kanilang mga halaman, ng kanilang mga pananim. And then, after 9 months na pagtitira sa ating mga farm hosts o mga farm partners, automatic po, walang contest-contest, bibigyan po natin sila ng puhunan na 150,000 pesos para ma-apply po nila yung mga natutunan nila sa pagsasaka. And then makapagpatayo po sila ng sarili nilang mga OA enterprise. Ngayon, hindi pa po dun natatapos ang ating pagtulong kasi nga po, gusto ko lang pong hiramin yung salita ng aming director na si Director San Juan na kung tutulong tayo, syempre sagad-sagarin na natin yung pagtutulong. Makalipas po ng 1 taon, kung makita po nating promising yung kanilang ginawa sa 150,000 pesos, bibigyan natin ulit sila ng 120,000 pesos para patuloy po na mas ma-develop yung kanilang itinayong OA enterprise. Ngayon naman po sa mga farm hosts, makakatanggap naman po sila ng 5,000 kada intern. So kung tumanggap po sila ng 2 interns sa kanilang farm, meron po silang matatanggap na 10,000 monthly. Panglima po, so yun po ang ating internship. So panglima po, syempre, ang ating prioridad ay ang Participatory Guarantee System o ang mga PGS farmers natin. So kung dati nga po, ang suporta natin ay pupunta sa mga third-party certification, ngayon naman po, ang focus natin ay mga PGS farmers. So PGS groups are provided with capacity building, training, and mentoring through ATI and the Bureau of Agri-Fisheries Standards. Meron din po tayong binibigay na cash incentive sa mga PGS OCPs o yung mga accredited na mga OCPs upon successful certification. And sa mga livelihood, ito susunod mamaya i-discuss ko po yung aming livelihood, sila rin po ang aming prioridad, mga PGS farmers.
Dito naman po sa OA Marketplace, kung first time niyo po itong narinig, ito po ang aming niluluto na platform o programa na kung saan po ito po ay isang web-based na system na makikita po para po siyang Facebook Marketplace kumbaga. Pero masisigurado po natin dito na lahat ng mga posted dito, lahat ng mga produktong makikita ninyo dito sa marketplace na ito, web-based marketplace na ito ay sertipikado na organic at mga natural products lamang. And then, maliban po sa ating OA Marketplace, patuloy din po tayo nagbibigay ng oportunidad sa ating mga organic farmers through marketing support, through participation in local and international trade events, as well as business-to-business market matching activities. Katuwang po ang Agri-Business Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture. Pangpito po, ito po yung binanggit ko kanina, yung Organic Agriculture Livelihood Program. Ito po ang mga eligible po na mag-submit ng kanilang mga livelihood projects ay una, syempre, ang mga PGS organizations o mga grupo natin, mga civil service organizations na accredited po ng DA, mga indigenous peoples group kasi syempre kailangan po natin silang suportahan, sila po talaga ang practice ng natural farming, and mga local government units po, pero kailangan ang mga LGUs po ay merong OA ordinance or mga programa patungkol po sa organikong agrikultura. So ang kanilang project po ay pwedeng umabot hanggang 5 milyong piso. So ito po ay grant, hindi po ito pautang. So binibigay po natin ito sa ating mga organizations, mga eligible groups. Basta kahit ano po sa value chain ang kanilang mapili, mapa-production man yan, mapa-logistics, mapa-processing, ganun po, natin pong tinutulungan. Pangwalo po, support for production of certified organic inputs. So ang ating programa po ay nagpro-provide ng production inputs, machineries, mga facilities, para po sa ating mga certified organic farms and government centers that produce organic seeds, planting materials, livestock, and fertilizers for farmers. And pangsyam naman po, suporta po para sa pag-establish ng ating local seed centers. So katuwang po natin dito ang Bureau of Plant Industries. Since organic farming needs seeds suited for organic fertilizers, the National Organic Agriculture Program encourages LGUs and farmer groups to produce their own. So nagkakaroon din po tayo ng campaign sa mga LGUs natin na magpatayo din sila ng sarili nilang mga seed centers na pang-organic seeds. Kasi meron nan po silang mga seed centers pero sa mga hybrid o sa mga traditional seeds lang po. Ina-encourage natin sila na magkaroon din ng para po sa organic seeds, sa mga heirloom seeds kasi yun nga po medyo paubos na rin po ang ating mga binhi. Katuwang din po natin dito sa pagpapalaganap nito ay ang BPI o ang Bureau of Plant Industry. Pangsampu po ang Irrigation Network Services. So ang ating programa po sa tulong po ng Bureau of Soils, Water Management, and syempre po ng aming engineering department, sinusuportan po natin ang pagkakaroon ng small-scale irrigation projects using technologies like pump irrigation, shallow tube wells, pump, engine sets, spring development. Ito po yung medyo marami kaming mga request nito, mga solar-powered systems, and then ram pumps and cisterns. Etong labing isa naman po ay ang animal dispersal. Alam naman po natin na ginto po ang dumi ng ating mga alagang hayop. And kasi ito rin po yung ginagamit nating raw materials sa ating mga organic agriculture inputs. So sa katuwang po ang Bureau of Animal Industry, nagpapamigay po tayo ng mga ruminants, mga livestock, para po makatulong din sa ating mga magsasaka dahil maliban po sa pagproproduce ng raw materials, syempre, dagdag kita rin po ito, lalong-lalo na yung kanilang karne, yung kanilang gatas, at yun po. And then sa panghuli naman po, syempre, wag na wag po natin kakalimutan na
meron din po kaming inihahatid na para sa research and development. All research projects were consolidated under the Bureau of Agricultural Research, and kasalukuyan nagkakandak po kami ng profit stories na kung saan meron po kaming team o unit dito sa aming opisina na lumilipot po sa buong bansa para makita kung may kita nga ba talaga sa organikong agrikultura at ano yung mga salik na tumutulong po para mas mapaunlad ang ating industriya. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating ways forward. So yun po ang aming mga um, 12 core services na kung tawagin. Una po, ulitin ko lang po. Una, yeah, okay. Okay, ways forward. So aming opisina po ay seeks to enhance PGS implementation by addressing challenges and aligning with the SDGs. So meron po kaming nilista dito na mga recommendations po para po sa SDGs na to. Unang-una po ay advancing in sustainable consumption in circular economy. So we promote eco-friendly practices by shifting from plastic mulch to biodegradable alternatives, ensure biocontrol agents are non-GMO and PNS compliant, enhance organic input production through trainings and technical support, encourage regular compost quality checks through the Bureau of Soils and Water Management, collaboration with the ENR National Solid Waste Management Commission on biodegradable waste solution, promote the use of ito po, BSF o yung Black Soldier Fly, composting kits through LGU partnerships, initiate studies to ensure safety and quality of organic inputs, and encourage the regional crop protection centers to evaluate biocontrol safety for organic use. For the innovation naman po in marketing and certification, unahin natin sa certification, review and simplify PGS guidelines kasi isa din po ito sa mga challenges ng PGS kasi medyo mahaba pong proseso, medyo mahirap po ito. And then strengthen the anti-fraud and labeling policies. Tamang label, wag po tayong mangkilik ng mga nagpapanggap na organiko daw po yung kanilang mga produkto. Explore tiered labeling for smallholders and develop digital tools for farm activity tracking. Para naman po sa marketing, implement the 5 million Organic Agriculture Fund, conduct joint trainings with DTI and DOST, collaborate with nature-based farming groups, roll out NOAP's marketing advocacy plans, improve organic trading posts, and propose the inclusion of organic products in DTI's OTOP o yung One Town One product displays. So, for the empowerment of youth, women, and children, for the youth, deploy the YPOA interns to certified PGS farms. Yung internship po natin, include return service and post-internship support, involve YPOA graduates in PGS groups and trainings, document best practices to inspire youth participation. Ito po, isa po sa bago naming binubuo ding programa, ang 5Ks o ang pag-implement po namin ng 5Ks. Ito po yung kababaihan at kabataan para sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan. So, kasalukuyan pong kinakandak namin ang pilot na training sa ating mga LGUs, and then nagsusuporta din po tayo sa rural organizations and transitioning ng mga farmers, institutionalized OA education through the Gulayan sa Paaralan program and curriculum integration of the LGU and DepEd, link organic farms to school feeding programs, work with DILG Local Government Academy to include OA in LGU orientations, and recommend LGUs to prioritize youth and women as beneficiaries. For the last one, the strategies for climate resilience, to work hand in hand po with the Climate Resilience Agri Office of the Department of Agriculture and continue the seed trials to identify varieties suited for organic farming, develop a centralized database on seed performance, promote community-based seed saving among our groups, and expand mobile solar-powered irrigation in organic farms. Yes po.
proceed. The solutions to challenges in PGS implementation. So strengthening LU engagement in the PGS implementation. And then the next one, strengthening BAP's roles in standards development and certification support. So the third one is improving access to affordable laboratory testing for organic farmers. The fourth one, refining incentive mechanism for PGS certifying bodies. And the last one is the proposed amendment to Republic Act 11511. So in summary po, our support, our efforts are guided by our core strategies, the 12 core strategies that resulted in broader farmer participation, greater recognition of organic farming practices, and stronger program implementation. Moving forward po, NOAP is committed to addressing key challenges and advancing the PGS recommendations as part of its strategic direction for a sustainable and inclusive organic agriculture sector. So, yun lamang po at bago po ako magtapos, maraming salamat po ulit at gusto ko lang pong i-share sa inyo ang konting linya mula sa aking sinunod na kanta para po sa National Organic Agriculture Program na ang panawagan ng panahon, bumalik sa natural, sa OA po ang solusyon. Yun lamang po, muli po, ako po si Dale Rasset, mula po ako sa National Organic Agriculture Program, okay sa OA. Yes, thank you very much for the very insightful situation there, Mr. Dale. It's good to know, no, that there are or have been formal government programs in place like the NOAP for organic agriculture, no, and it is a continuing service from reforms and strategies, interventions to on-ground assistance sa ating organic farms and farmers, which is a very important aspect sa ganitong programa. Together, syempre, with the consideration of consumer awareness and participation and many more, no, to really ensure the sustainability or yung mismong preservation of organic agriculture as a practice sa bansa. So thank you very much again, Mr. Dale, for that very comprehensive situationer. All right, those with questions for Mr. Dale will have an open forum later on. Also, Director San Juan is still present in the forum and said that she will be gladly answering your questions via Zoom's chat box later on. So hold on to your seats, everyone. We still have much in store for everyone.